Lapit ako dyan. Dito. Lapit dito na. Hello. Nandito ngayon ako sa resorts. Naku na may pangalan ng resort. Anong resort? Resorts Algin Private Resort. So nandito ako ngayon. Good morning sa lahat. Mayroon na naman akong episode patungkol ito sa korupsyon, korupsyon dito sa Northern Samar, korupsyon ito sa Northern Samar. Ano ba yung mga korupsyon dito sa Northern Samar? May mga kwento sa akin yung ginagawa pala dito ng mga, hindi ko alam ito kung provincial road or baka mabasa na. O yan ka, ilagay mo dun. Ito medyo random na kwan. Yung palang mga ginagawang kalsado dito sa Northern Samar, o sabihin natin 2nd District o Northern Samar, ay yung nadadaanan na private land, hindi nila binabayaran. Ang masaklap doon, hindi na nga nagbayad, hindi sila nagpapaalam sa private ng pag-aari ng lupa. Sabihin natin, government properties. Government project. Hindi ibig sabihin government project ay hindi ka magpapaalam sa may-ari ng lupa. Babayaran nyo yan. Unang-una, hindi kayo nagpaalam. Ano bang project yan? Dumadaan ba ng ang alam ko ngayon, direct DPWH. Pero nakakasigurado ako, dictated by the congressman, governor, and the mayor. Ang masaklap, ang kapitan, walang pakialam. Kung siswertehin ako, aayusin natin ang kapangyarihan, power of the barangay captain. So kung ano yung policy nun, iba natin. Dapat ang kapitan ay may kaalaman sa mga proyektong nangyayari, mga proyektong nangyayari sa kanyang barangay na nadadaanan. Kahit na sabihin natin national government yan, kahit sabihin natin na national government, dapat alam ng kapitan yan. Because the barangay captain is the powerful and jurisdiction within his barangay. Kaya sa nakita ko, sa solusyon ng peace and order and corruption, malaking tulong ang barangay council. Bibigyan natin ng power, kapangyarihan ng barangay captain para matulungan ang ombudsman, ang NBI, ang mga intelligence unit. Para wala na yung intelligence pa na yan, confidential pa. Para mawala na yan, mabawasan na yan. Ibigay sa kapitan. Ano yung requirement sa kapitan? Sa ibang episode ko yun. Ang kailangan lang, mawala ang corruption sa pamamagitan ng assistance ng mga barangay captain. Lahat ng nangyayari
sa ating bansang Pilipinas. Ni corruption man yan, ni peace and order man yan, economic development man yan, education, health. Dapat may kapangyarihan ang kapitan dito. Dapat may kapangyarihan ang kapitan dito. Kahit sa insurgency, dapat kapitan rin. Lahat dapat may idea ang barangay captain. Pero balik tayo dito sa sinasabi kong project. Biro mo, gumawa sila ng kalsada. Okay, ginawa ng kalsada para lahat ng products ay mabilis may deliver sa sentro. Pero yung dinaanan mong daan, private yun. Bakit hindi nyo binabayaran? Another topic yan, mabigat na laban yan. Pero tandaan nyo, wala pa kano ako idea sa bagay na yan. Pero ang alam ko niyan, dapat babayaran niyan. So ako ang magpa-file ng kaso sa ombudsman. Pero pag sibuyeng ang ombudsman, ewan ko, saka na natin sagutin yan. Pero hindi ko nagugustuhan ang kwento ng mga ating kababayan dito sa Northern Samar. Bakit hindi nyo bayaran? O pangkonsuelo di bobo, respeto na nagkaroon kayo ng project. Paano kung nakabakod yan? Okay, ito tanong ngayon. Paano kung nakabakod yan? Paano nyo madaanan yan? Pag sinira yung bakod, ay may kalalagyan kayo. Kaya minsan, hindi kasi alam ng mga kababayan natin, although alam siguro ang mga ganon, pero natatakot sila. Bakit kayo matatakot mga kababayan? Ha? Bakit kayo matatakot mga kababayan? Karapatan natin yan. Sabi nga nila, o sabi natin lahat, tayo ang may kapangyarihan, mga mamamayan. Tayo rin ang nagpapasweldo at pera natin yan. Ito yung masaklap. Pero I'm sorry sa mga kaibigan ko sa Northern Samar, kasi mga kaibigan ko dito, mga politician, Sorry sir, ha? Sorry mga kaibigan. Ang akin lang ay para sa bayan. Ang akin lang ay para sa ating kababayan. Sa inyong constituent. Magrespetuhan tayo. Ha? May respetuhan tayo. Mayroon akong isang ikwento. Meron akong isang ikikwento sa inyo mga kaibigan. Respeto. Ako mismo ito, testigo ako mismo. Dumating ako sa isang lugar. Hindi ko muna pangalan lugar, Dumating ako sa isang lugar. Isa lang siyang paragtinda. Sabi nga nila, wala pang ang bahayan nun . Isa lang siyang paragtinda. Ang kanilang pamilya. Naging mayor. At isang lahi nila, naging mayor. Talagang may karisma. Madating ang karisma. Maganda. Okay. Kaya may karisma, daling manalo . At saka talaga naman mabait. Kasi lagi ko rin itong nakakasama . Noong ako'y tininte. Sa kabukiran.
dumating ang mga panahon, naging gobernador siya. So, nung naging gobernador siya, yung asawa niya naging mayor. Ito na yung kwento, ano? Naging gobernador, ang asawa niya naging mayor. Yung asawa, naging gobernador, yung anak ang naging mayor. Ito, na naging mayor at naging gobernador, para siyang lumalabas na advisor na lang. Okay. Ngayon, nung naging mayor at natapos yung term, yung anak, naging gobernador. Nung naging gobernador, yung asawa niya naman ang naging mayor. Madalit salita, yung nga sila na ang may control sa Northern Samar. Ano? Sila may control sa Samar. Pero balikan ko, hindi sila ganong pansinin kasi negosyante nga lang sila eh. Pero nung humawak sa politika, naging powerful sila. Yumaman. Eh, ang masaklap nito, sabi nung aking kaibigan, na isang malapit-lapit na mag 100 years, na ito ang una ko naging kaibigan dito, ay sabi niya, hindi pala maganda rin na marami kang pera ng taong bayan, sabi nila. Hindi rin pala kasi nga sa ngayon hindi madala sa pera ang gamot. Hindi talaga mababago. Talagang may problema na ang kanya, healthy. Yung asawa niya naman is yung sinasabi ko may karisma, ngayon wala na. Hindi pala nagamit ang pera sa mga sitwasyon nito. Siguro matawag nito karma. Kaya paalala ko lang sa kababayan ko, mga swapang, mga magnanakaw, mga tarantado, walang pagmamahal sa kapwa-tao. Ang gaba ay darating sa inyo. Kaya ako nakikiusap sa lahat ng Pilipino, lumaban lang tayo ng patas, okay na tayo. Pero pag hindi tayo lumaban ng patas, si Commander Bukay ang lagi niyong makakasalungan. Hindi ko hangad yumaman. Ang akin lang, hindi maghihirap ang aking pamilya. Okay na ako. At bago siguro ako mamatay, may nagawa ako sa mundong ibabaw ng kabutihan, hindi kasamaan. Ayaw kong mamatay ng paduyan-duyan lang, rocking chair, yung nag-relax kasi retired nga pensyonado pero hindi ko gusto ganun. Kasi nga sabi ko sa inyo mga kababayan, 13 anyos na ako, namulat na ako sa tinatawag na pagsiservisyo, pagdidepensa sa ating bayan. Kaya hanggang ngayon, 66 years old na ako, dala ko pa rin ang pagmamahal ko sa ating bayan. Maraming salamat. Bye-bye. Sa susunod na kabanata. Salamat. Then, natulong na aking operator. Pakipatay. Operator ko yung anak ko. Salamat.